Sa pambansang parke ng Luneta o mas kilala bilang Rizal Park dito sa Maynila. Masisilayan natin ang mga litratistang nag-aalok ng kanilang sining upang kunan ng litrato ang mga bumibisita rito. Lalo na malapit sa monumento ni Rizal sa paligid ng fountain at bulaklak na orasan. Ano nga ba ang nagtulak sa kanila na piliing maging litratista sa kanilang mahal na Luneta at ang mahalagang papel na ginagampanan nila sa pagpreserba ng mga alaala rito? Alamin natin kung paano nila iniuugma ang kulay ng kasaysayan sa itim at puti ng kanilang mga lente. Sa mga samahang literatistang nakapaloob dito sa Luneta, isa si Aling Mila sa mga matagal nang nagtatrabaho dito bilang literatista. Ang pangalan ko, Mila Sayam. Tapos, ang edad ko ay 56. Happy birthday ko lang. Happy birthday po! Happy birthday ko lang isang araw. Happy birthday. Tapos, Ano na po kayo katagal dito po? mga, ano na siya, kasi edad din nag-starting ako dito, 26. 26 ako nag-starting dito. Hanggang ngayon. Bali, parang 30 years na po kayo bilang isang litratista. Mahigit na, po sa Luneta. So, ano po yung nagustuhan nyo po? Bakit po kayo dito nyo po pinili sa Luneta? Kasi dito, maganda kasi dito, wala ka ng amo. Pero ngayon po, dahil umusbong na po yung bagong technology, yung mga cellphone po, kasi po di ba dati wala pa po. Ano po yung pinagkaiba nung panahon po na hindi pa po masyado sikat yung mga cellphone? Sa ngayon po. Ay, iba, ang laki ng pinagkaiba. Malaki po. Nagiging hamon para sa mga tradisyonal na litratista ang malaking impluwensya ng gadget sa pagpapatakbo ng kanilang kabuhayan dahil sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya. Base sa statistika, inaasahang aabot sa 50.89 million ang bilang ng mga gumagamit ng smartphone sa Pilipinas. Natataas pa ngayong 2024. Hindi ito nangangahulugang mas mataas na demand para sa mga litratista. Sa ganitong sitwasyon, mas pinipili ang mas mabilis at alternatibong paraan ng pagkuha ng larawan na nagreresulta sa paglipat ng interes ng mga consumer sa mas modernong paraan ng fotografiya. Ang pagtaas din ng presyo ng materyales at kagamitan ay nagdudulot ng epekto sa kita at kalidad ng serbisyo ng mga litratista. Naging mahirap para sa kanila ang mamuhunan sa mas makabagong kagamitan at estratehiya sa pagsusuri na makatutulong ito sa kanilang pamumuhay. Kasi noon wala pang talagang malakas ang namin dito. Nung wala pang mga na yan. Kasi camera lang ang ginagamit noon, mga pa lang, yung film. Sa film pa lang. Yun ang pinagkaiba. Kasi marami nagpapapicture. Ngayon, hindi na masyado kasi may mga cellphone. Alam po natin na kayo po bilang isang litratista, traditional po kayo dito sa Luneta. So, sa mga henerasyon po ngayon, nais ko tanungin lang po kayo kung ano po yung message nyo para sa mga bagong henerasyon. Sa bagong henerasyon ngayon. Ayun lang, patuloy lang na mamasyal dito hanggat nandito kami. Wag lang kayong matakot kasi minsan yung iba natatakot na ay baka lulukoy sila. Walang maluloko dito. Yan lang. Magpatuloy lang kayo mamasyal dito. Hindi, ayayaan ko kayo, gusto yung mamasyal. Wag lang kayong matakot, dahil wala talagang makukuha nyo talaga kaagad yung picture nyo. Ganun lang. Okay. Oo, mas magpapicture kayo. Sa gitna ng teknolohiya, paano nga ba ang katulad nilang sa isang pitik lang ng kamera umaasa? Nasaksihan natin ang hamon na kinakaharap ng ating mga litratista na handang itaguyod ang paghatid ng kulay at kwento sa mundong patuloy na nagbabago. Sa likod ng lente ng kamera, sa kanilang mga mata, natutunan natin ang halaga ng tradisyon at kultura sa tagpo ng pag-usbong at paglisan ng panahon.